You know what guys, kapag nakakapanood tayo sa social media ng mga tao na sobrang talented, sobrang galing sa ginagawa nila, merong microsecond moment sa utak natin na kung saan we compare ourselves to them in quite a negative way. Like for example, nakakita tayo ng, uy, ang galing niya sumayaw, sana ako rin, paras kaliwa pa ako. Or like, uy, ang galing niya mag-drawing. Oh. Pangarap ko ng bata yan. Kaso, wala eh. But we also oftentimes forget na hindi sila nag-umpisa sa ganong level agad na magaling agad sa level 100. No, they also started with level 1 or maybe even 0. They started with basic, boring stuff na hindi natin nakikita sa social media. Kasi yung nakikita natin sa social media is yung mga highlights, yung mga best part na. Yung fruits ng kanilang hours and hours of practice or maybe even months or years. And I'm sure yung mga talented people na nakikita mo sa YouTube, sa TikTok or sa Facebook, they also did those basic boring stuff for weeks, months, or maybe even years, depende dun sa skill level. And after doing those basic boring stuff for a period of time, they push their boundaries, they seek more challenges, and they added complexity and practice those for a period of time again, maybe even years. And after that, they added more complexity, pushed their boundaries even more, and marahil ito na yung nakikita natin sa social media na kung saan ang galing nila, ang galing. But again, hindi natin nakikita yung nag-umpisa sila sa basic boring stuff like what I did or experienced nung nag-aaral ako ng juggling. So, not gonna lie to you, I started with 3 kasi na-imagine ko magaling ako dyan eh. But then, hindi yung aking naiisip, yung gusto ko mangyari is hindi siya equal dun sa aking skill level. So, nung tinry ko, first time, yung bolang to, nawala sa kamay ko. Nung hinagis ko siya, nawala yung mga bola sa kamay ko. Yun, nagpunta sa sahig. So, sipulot ako nung time na yun. So, I had to bear with it and practice with one ball lang muna. And kasi ang problem ko nung una is kung saan-saan siya napupunta. Kaya, I practiced it for, I think, 1 hour or 2. Ganito lang. Ulit-ulit lang. Boring talaga. Basic, boring. And then, after an hour, or maybe 2 hours, sinubukan ko 2 naman. So, first try, nasasabay ko yung bola, nasasabay. Or, pag sinusubukan ko ng ihagis, tumatama yung bola ng ganun. Tumatama sa kanila. Or, hindi ko siya alam i-timing. Ngayon, after an hour or 2, nagagawa ko na siya ng medyo hindi pa consistent. Nalalaglagan pa rin ako. Nag-buy that ng time na yun and medyo nakaka-frustrate yun. Alam mo yun? Ano ba yan? Nakakabwisit. Yung parang gusto mo na magmura. But then, nagawa ko siya. And after that, I pushed my boundaries even more and inad ko na yung final ball. And I think day 2 na to, sinubukan kong mag-juggle ng 3, first time. Yung second time pala. So, kasi yung first time is yung umpisa. So, I tried again, mag-juggle ng 3, pero ang nagagawa ko lang yung 2 lang. Hindi ko na ihagis yung pangatlo. But then, after hours of practice, I think it took me 5 days, 3 to 5 days, para magawa yung isang cycle. But then, after a week, medyo nagiging consistent na ako. Nalalaglagan pa rin ako, but medyo consistent na. So, what I want to remind you guys is, yung mga tao na nakikita nyo sa YouTube, sa Facebook, or sa TikTok, na sobrang talented, hindi sila nag-umpisa sa ganito.
Hindi sila nag-umpisa sa magaling agad. They also started with level 1. They started with the basic boring stuff and pinush lang nila yung boundaries nila. They added more complexities sa kanilang craft, sa kanilang skill, and they pushed even more para magawa yung or para makamit yung level na gusto nilang makamit. And kung nandito ka pa rin sa part ng video na to, I'd like to thank you for listening and for watching. See you guys on my next vlogs. Ito pa, try natin last. Op, op.